Naramdaman nyo na ba na bumili kayo ng kotse pero feeling nyo luma pa ito? Nakita mo bago kasi kakabili mo lang eh. Ganyan ba kayo? Kung nandito kayo sa channel ko, sundan nyo ako. Sa gabi nag-ride, sa gabi nag-vlog. Yeah! Ipapay, pichapay! Simula nung lumabas itong sasakyan na to noong 2017, ito na ang kakompetensya ng Toyota Innova at iba pang MPV. Pero parang yung isang Nissan, kamukha din niya. Tara, tingnan natin. Ito ang Xpander Mitsubishi na hiniram ko ngayon dito sa ating walk around. Ako po Soned. Tingnan nyo, paborito rin palang tambayan ng mga pusa itong sasakyan na to. Meow! Tropa-tropa sila ng mga pusa. O, yan. Hindi nyo pa nakita. Ayan. Meow! Napakatapang ng mga pusa dito. Tara na. Ako na naman si Soned at ito na naman ang isang walk around. Ikutin natin ang kotse nito. Family car pala. Tara na, ikutin na natin. Walk around eh. Ayan na, nakaikot na tayo. Okay, dito tayo sa gilid. Kitang-kita ninyo na nandun pa rin ang kanyang mga sharp lines. Yung wheels niya medyo nag-iba na at nag-improve throughout the years. Kita nila, medyo hindi na naman nalinis kasi ito ay naulanan. Kita ko po yung mga rubber fender na sa malaki ang kanyang gasolinahan. At syempre may mga magpapark dito sa mall kasi malilim dito sa pwesto na. Ilagyan nyo po ng rain guard. Maganda yan. Accessories. Push button ng kanyang lock. Tingnan ko nga, baka malak ko. Nandito ang susi. Ito po ang susi niya. Yan. Kita nyo yung massive. Malaking side mirror. Nakitang-kita nyo. Meron din siyang window na naan dito. Ganon din ang kanyang wheels sa unahan. Siyempre, kung ano yung nasa wheels sa likod, yun din yung wheels sa unahan. Okay? Yan po ang itsura ng gilid. Siyempre, nilagyan nila ng Lego tag. Nakatuwa. Lego tag. Ito po ang walk around nito natin dito sa labas. At siyempre, dito pa rin yung yung mukha niya na parang robotic at hindi mo maintindihan kung nasaan ang headlight. Dati halata siya, ngayon parang hindi na halata kasi lahat ay LED na. Meron siyang additional na fog lamps dito. Ito ang bago sa nakita ko. Ito po ang headlight niya, puro LED. Pati headlight, pati signal light, LED. Ayan, dito naman puro projector light, LED, diba? Ito yung mga grills niya. Logo ng Mitsubishi at napakalaking windshield sa harapan. Dito naman tayo sa may bandang kabilang side, sa passenger. Ganun pa rin, syempre, kung ano yung itsura ng kabila, yun din ang itsura ng kaliwa. At syempre, mapapansin natin, may little window dito na nakikita ninyo. Tingnan mo, may balita bintana dito. Malito bintana. Ganyan po ang kanyang mga pintuan. May mga chrome. Ito, wag niyong lalagyan ng mga sticker kasi nakakasira po ng pintura. At dito naman, may spoiler siya na merong ilaw. Ito ang likod, ito yung bubong. Ito yung antena niya na shark fin. At hindi ko makita ang masyadong likod nito. Yan. May mga reflector, merong mga ilaw. LED rin, syempre. Hindi ko alam kung LED. Kung LED rin yung kanyang brake light spoiler. Kulay puti po ito, Mitsubishi Xpander. Yung kanyang Xpander yan. Bagong-bago, ngayong 2025. At ito na po ang ating dire-diretsong walk around ng sasakyan na ito. Tapos ito po yung itsura ko. Di po for sale ito. Bago lang. Bago lang dahil kakautang lang sa bangko. Diba? Pero bago niyan, bigyan muna natin ng montage to.
Disclaimer lang po, tandaan ninyo, ang mga review ng katulad nito sa atin ay pananaw lamang ng mga simpleng tao. Yung mga walang alam sa makina at kung ano lang bilang isang consumer, bilang isang user. Ganyan po tayo. Kung ano na nakikita natin, walang masyadong technicalities. Kung ano nandyan, yun ipapakita natin. Kung ano ang meron, yan ang mafe-feel ninyo rin. Kasi yun din ang mafe-feel namin kapag ginagamit namin ang mga kotse na ganito. Wala po tailgate. Di po automatic. Ito po ang pagbubukas ng likod naman. At syempre, napakalawak ng kanyang likod. Marami kayong pwedeng paglagyan kung ito ay nakatupi. Ano to? May tent, may upuan. Upuan ba to? Mga ganito. Yan, marami po silang mga anik-anik. Malaking payong, ang haba ng payong. Ganyan siya. Ganyan po, kalaki yan. Maraming mga teddy bear, okay? May companion ka, teddy bear, right? Ganito. Hirap. Mas-scam na tayo, ang hirap pa. Kasi kailangan inaano siya, ginagano. Hirap naman itong content na to. Ayan, okay na. Ayan, hinihila dapat ito. Hinihila siya ng ganyan para magkaroon siya ng upuan na ganyan. Okay, tara, tingnan natin sa loob. Para sa mga maliliit na tao, hindi po ito reachable. Hindi. Ayan, mag-iingat lang kayo kapag puno kayo ng mga tao. Kasi ito po ay maikli lang. Nagiging maliit ang compartment ninyo sa mga grocery ninyo. Diba? Ayan. Papasok tayo ngayon sa likod. Ayan, nakaka-tumble down. At ito po ang pagpasok dito. Ayan, ganyan po ako kasikip. Kailangan naka-move yung nasa unahan ninyo maigi para ako 5'5". Ganito po ang position ko pag habang nasa Baguio, papunta ka ng Baguio. Huwag po kayo magsasakay ng ganito hanggang sa Baguio. Dapat ang mga nakasakay lang dito mga ganito kaliit. Ganyan kaliit na baby. Talagang may room. Pero kung ano, kawawa po. Kailangan nakasagad dito para komportable. Kapag hindi talaga. Kasi, tingnan nyo, meron pong sangkalan dito. Meron siya sangkalan sa paa at hindi po siya komportable sa long ride. Short ride pwede. Okay, ako yung pinapawisan na. Alright? Ganyan po ako kaliit. Yung mga nandito naman sa likod, meron po tayong mga socket. Pwede kayo mag-charge, lighter, kung Yossi, cup holders, headrest, seat belt of course. Meron kayong additional tali, handlebar. Ang handlebar, sa kabila din, meron din handlebar. Seat belt din, pang dalawahan lang talaga to. Yun nga, pang dalawahan. Siyempre yung kabitan ng seat belt. Ayan, pina-leather seat na nila. Hindi po to default. Okay. Ayan. Wala na iba. Yan lang. Sagutan na to. Para nakaganyan yung seat belt niya. Ganyan siya. Okay. Let's move out dun sa second row. Tumble down ulit natin. Mabigat tong second seats. Ganyan. Ganito po ang kaso ko dito. Ganito ang itsura ko. Ganyan po. Sana ganito lang kaliit yung nasa unahan ko at komportable ako bilang isang 5'6" na normal height. Pero kung meron dun sa ano, ganyan ako. Kailangan nakausog. Pag hindi, sikip. Sikip pa rin siya. Pang cargo space lang talaga yung nandun. Ayan. At ito po ang POV natin dito. Kita ko yung driver, yung passenger seat. Wala kayong makakalikot dito kundi yung automatic windows, pati yung kanyang paglabas ng pintuan. Ganyan. Yan. Tapos, mga medyo patungan ng konti. Ewan ko kung ito ay default, siguro. Default siya, maraming anik-anik. Ganyan po siya.
Yan. Tapos dito, syempre, meron kayong controls ng sariling aircon. Ganyan. May vents. So, kanya-kanya na lang vents ang nangyayari. Alright? Yan po. May hawakan. Yan lang. Okay? Tara, doon naman tayo sa labas. Uy, saan yung susi? Tara, doon tayo sa unahan. Ako po si Soned. Please like, share, and subscribe to our YouTube channel. At pwede nyong panggigilan ang batang ito. Dito naman tayo sa unahan. Tara, sakay na. Para makapag-aircon, titingnan natin kung ano ang nasa unahang side ng expander na ito. Ayan, push button po siya. Siyempre, paandarin na natin ang aircon at ang makina. Ang makina at ang aircon. Ano yung tumutunog? Ayaw pa rin niya. Ganun pala yun. Alright. Magpapaligmig muna kami. Initan pa rin kami. Pawis ka na, oh. Malamig po ang aircon nito. Kakastart lang, kaya medyo nandun siya sa mainit na side. Keyless entry po ito. Pwede kayo mag-lock, unlock. Tapos, power start, stop siya. Kailangan nakapatay lahat ng appliances ninyo kapag nag-i-start kayo. Letter na nasa pocket ninyo, nasa bulsa ninyo ang mga susi na ganito kasi baka kung saan sumuksok kasi marami din siyang mga bulsa. Ito po ang view niya, POV. Di po tayo pwede mag-hold ng habang naandar kasi anti-distracting law tayo. Marami na po tayo mga rosary dito. God bless always our trip. Okay? Ito po ang POV view niya. Napakalapad po ng view ninyo. At ito ang nagustuhan ko. May nasisilip kang mga pedestrian dito at mga motor kahit pa paano na sumisiksik at tumatabi. Bukod doon sa side mirror mo. Yan. Ganon din sa kabila. Dito. Ganon din. Walang masyadong blind spot when it comes to frontal view. Ayan, meron pa tayong rear view mirror na pagkaliit-liit, saktong-sakto lang din usually sa ating rear view na mga salamin sa likod. Ito po yung vents niya ng aircon din, panghingahan niya, fan din po yan, auxiliary fan, dual aircon. Yan, ni-leather na po niya. Ganito po ang itsura niya. Yan, naka-leather na siya. Magandang higaan. Komportable ang ating malaking anak na. Meron po siyang mga bulsa-bulsa dito. Pwede kayo maglagay ng anik-anik. At ito ang kanyang mga rehistro. At syempre, service warranty booklet. Huwag nyo kanyan at agkakapal-kapal na manual. Babasahin kaya natin to? Hindi na. Iya pa, pizza pa. Dahil hindi tayo nagbabasa ng manual, kami ay magbabasa ng manual para sa inyo. Siyempre, ito, may synthetic leather stitching siya. Maganda. Nandito po yung airbags. May speaker. Then, yung vents ng aircon, nandito sa kanan. And, yan, siyempre, merong window switch up and down. Tapos syempre yung bukas. Okay? Tapos dito naman sa center console at yan kanyang mga infotainment system. I think this is already having Apple Android or Apple CarPlay. Merong mga ibang mga anik-anik. Pero wag niyong kakalikutin ito habang kayo ay nagmamaneho kasi distracting din po. Hazard. Gagamitin nyo lang po kapag kayo ay naka-hazard talaga at nakahinto. Huwag nyo pong gagamitin yan sa mga ulan na heavy rains. I-on nyo lang yung mga isang paalala lang. Ang kanyang aircon ay ganyan-ganyan. Wow! Lakas-lakas, hina-hina. Tapos, yun na yun, may pindot-pindot. At least merong physical buttons, no? Gusto ko yung may mga physical buttons kapag may aircon para feel mo. Diba? Yan. Old school pa rin. Yan. Mas maganda yung mga touch siya kaysa yung mga touchscreen na siya. Touchscreen. Alright? At ito ang center console niya. Siyempre, may aircon vents yan. At nilagyan niya kung ano-ano mga cellphone holder na talaga bang nakaka-hold ng cellphone? Ang galing, nakaka-hold ba ng cellphone? Siyempre, sure. Sure na sure. Yan, mga card. Meron ding USB ports. Dito marami kang mga charge dyan. So, din yung lighter. Additional din ng mga electrics. Saksakan nyo na saksakan hanggang mag-overload ng mga kotse. Pero wag po yung gagawin niya. Tapos dito may malalim na bulsahan. Lagyan ng shades. Siyempre yung kanyang
gear shift pa rin yan. The best pa rin kasi medyo nakakaano tayo. Yung talagang ano muna tayo. Nakaka-cope up sa shifting from manual to automatic na mga users, no. Yan, may park on hold, at least wala siyang handbrake. So hindi natin pwedeng i-drift to, no, or manually ganun. Mahirap pa naman yan kapag nagkaroon ng emergency braking. Kailangan mo yung park na dinadahan-dahan, no. Yan lang yung disadvantage nito. So be careful on the road talaga. Okay, let's go here dito sa kanyang manibela. Marami siyang pindutan na hindi ko alam. Meron siyang left and right. Ito, cancel, siguro sa mga tawag-tawag. Tapos ito, may info, whatever, ganyan. And syempre, yung kanyang dashboard ng mga tachometer. Yan, tachometer. Yan, RPM tachometer. And the speedometer. Hindi po siya digital. Physical po siya na dials. Then, you can see your shift ng mga gears or mga status ng nyo. Pay attention po dyan. Kasi minsan, natatapakan nyo, naka-neutral pa. At kapag sinif niya agad sa drive, lagot po kayo. Yan. So, be careful always. Ang tapak sa braking. Sa braking po tayo. Yan, nandyan. Medyo malawak naman kanyang brake levers. Siyempre dito, mayroong mga left and right automatic na mga side mirrors na gumagalaw-galaw. Hindi ka na kailangang mag-ayos-ayos sa labas. Kaya, matic na. All powered windows na siya. Hindi ko lang alam kung tumutupi ba siya. Ayun, tumutupi! Tingnan mo nga naman! Ayun, tumutupi! Yeah, may picture pa. Dito naman, titingnan natin yung makina. At maghahanapan tayo. Mahanap natin ang switch ng engine. Bubuksan natin ang engine bay. Nakikagaw, saan mo yung susuk? Ang hirap Hindi nga, hirap yung sungkitin nyo. Ayan Kita nyo ba sa camera? Sa baba ang sungkitan niya. Ito po ang engine. Nasaan yung tukuran? Ayun ang tukuran. Minute! Yan po ang tukuran. Ito po ang engine. Binuksan po natin. At may mga dahon-dahon pa. At may mga nakatira ng mga animals. Hindi, dahon-dahon lang. Mga dahon-dahon lang. Kala ko may mga animals. Ayan. Ito po ang lilinisin ninyo. Baka nagbabara na ito. Kapag nagbara tong mga ganito, ito ay babaha doon sa loob. Kala nyo, malakas yung tulo ng tubig ng aircon nyo, pero hindi. Ito po ang engine bay niya. Parang napaka-empty. Kailangan talagang lagyan pa ng mas malaking makina. Ito po ay gasoline engine, 1.5 liter capacity. Meron po siyang baterya na parang kasing liit ng mga Wigo. Alright? Ganun pa rin ang engine niya. Simpleng-simple na 1.5 engine. Engine din ng ibang mga gas Mitsubishi like Lancer or ganyan din siya. Bukod sa alternator niya, yung fan ng aircon, fan ng radiator. Nasaan nga ba yung radiator? Ayan, Kasi ang engine bay nito ay para sa diesel talaga. Kasi meron tong variant na diesel tong Mitsubishi expander na ganito. Okay? Okay, isasara na natin. Bilisan natin, baka masagasaan yung bata. Ayan. Sara ko na. Kilis entrance tayo. So, tatapakan natin yung preno. Ganon. Uy, ganon na. Park. Reverse. Paano yung aircon? Ang aircon! Kapag di pa kayo nagsusubscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Ako po si Soned. Sa umaga, nagbablog muna. Kasi para makita niyo ang puting expander na ito. Tara, test drive ulit tayo. Ang sarap po. Limaneho nito. Let's go. Lamig, no? Parang parang freezer, no? Ganyan yan kapag brand new. O, diba? Lang. Start and stop. Start and stop. Ipindutin niya lang. I-on niyo. Kailangan palang i-foot brake nyo pala. Kasi hindi siya i-start. Tapos yung aircon sa likod, on na. Mga pasahero, pasakay na. Pasettle na tayo, naka-seatbelt, drive. Ito po ang pagdadrive na expander sa test drive natin. Sa first impressions ko dito sa sasakyan na to, sa pag-upo ko pala, napaka-taas kumpara sa kotse. Siyempre, para minivan. Medyo maramdamin din sa mga humps.
Pero maano siya, mataas. Yeah, sa mga humps, okay siya. Yung dulo ng ng nguso ng sasakyan na ito, hindi mo masyado makita kahit papaano. At least nandun yung view mo na nakaano siya, na kitang-kita mo lahat, no? Parang nasa ibabaw ka. Ganito pala ang feeling na ganito. Feeling na mataas-taas ng konti. Kasi sanay tayo sa mabababang sasakyan. Ito po ang kanyang busina. Parang yung maliit na sasakyan lang din. Tapos sa initial na arangkada na ganito, lakas ang hatak. Tapos yung lakas sa hatak din kahit sa malaking sasakyan, responsive siya. Kitang-kita natin ngayon dito na wala siyang blind spot kahit papano, kasi unang pansin ko meron dito. Wala siyang blind spot kahit papaano. Binutasan nila dito. Mamigay tayo sa kalsada. Mamigay tayo lang mamigay. Hanggang malate tayo. Kakaiba to. Malaki-laki din yung mga side mirror niya kasi marami siyang blind spot. So, dapat siyang merong mga side mirror na touchscreen. Mga touchscreen infotainment. Well, organized or ergonomics naman ng kanyang mga control. Maganda ang feel ng kanyang initial na default na manibela. Tama rin din sa size niya. So, medyo may delay tayo sa preno. Mapapansin ko. Magpapreno po tayo ng bigla. Ngayon, in 1, 2, 3. Oh! Malakas naman pala. Pero pag sa dahan-dahan, hindi agad kumakagat. Okay naman pala. Parang ganyan. Yep, ang experience ng driving dito sa Xpander. This is the year 2025. Yeah, ayos to. Tingnan kaya natin walang humps. Ano to? Whoop! Uy, okay ang shock absorber. Whoop! Whoa! Yeah! Wow, we're having fun. Lagot tayo at kitita nyo. Yeah, we're just starting. We're having fun dito sa pagdadrive ng Xpander. Malakas yung aircon. Kasi syempre bago. Pag mga bago talaga, kahit van yan, malakas ang aircon. Kasi bago pa. Yan. Kaya sa mga maintenance na to, kailangan nalilinis yung mga air filters o yung mga compressor na check, mga fan, di ba? Kasi kapag hindi na maganda. Doon na yun umiinit or nagkakaroon ng problema. Baka mamaya may mga leakage siya, kaya nawawala yung freon. Kita naman natin kanina, maganda siya sa humps. Responsive yung kanyang suspension. Kahit naka-default siya. Pero huwag nating abusuhin din. Visibility is okay. Okay siya sa sa peripheral view ko. Ito naman sa pataas kung nakikita ko. Medyo nakikita ko. Siyempre, baka masyadong pataas tong mga bridges na ganito. Ayun. Alright. Ito po ang Mitsubishi Xpander. Corners. Okay siya. Pabangking-bangking. Wow! Yung smoothness ng kanyang automatic transmission, medyo nababagalan ako sa response. Nag-iisip siya talaga. Compare sa CVT ng mga iba. CVT na transmission, medyo mabilis-bilis. Uy! Doon yung wigo! Yun. Yan. Ngayon lang siya nag-shift. Second, third, fourth. Nararamdaman ko pa rin yung mga RPMs niya masyado. Alright? So, hindi siya may medyo mabagal yung responses. Dapat dito ko natin. I feel this is a van rather than a car, no? Yung stance niya, yung seating portion mo dito sa driver's seat, okay siya. Siya. Yan, kaya feel mo yung van. Tapos ang lapad. Yung lapad. Yeah, picture pa. Ito naman natin titingnan sa parking area. Pag hindi ka sanay sa mga maliliit na mga na kalsada, maiilang ka pag maneuvering na itong mga parking. Nakikita ko sa sa video. Yay, may reverse camera. Pero walang tumutulong. Mahaba siya. Kita ko naman side mirrors natin. Yun. Ano ba tayo? Yeah, picture pie. Yan ang ating parking. Madali naman pala siya i-park. Yeah, yan po ang experience natin sa pag-drive ngayon sa Mitsubishi Xpander. Masisikip nga naman ang mga parking dito. Katulad niyan. Meron siyang feature na pwedeng itiklop ninyo ang mga side mirror. Katulad niyan. Ayun, nakatiklop. Birapapay, pichapay.
Di ba? See you! Tapos turn off na siya. At nakapark na tayo. Dito ka na lang kasi paalis na to para hindi ka na mabala. Sige po. Mag-seatbelt na kayo kasi ito na ang ating test drive ng top speed! Top speed! Top speed lang na 60! Kasi di tayo pwede mag-overspeed. Top speed lang 60 sa mga ganitong mga road condition. Yapapay, pichapay. Driving tips, as nakikita nyo mga alanganin ng mga nagmamaneho, katulad ng mga e-bike, bisikleta, pedestrian. Konting put-put lang, hindi na masyadong pagalit na put-put. Para hindi sila nagugulat bigla, feeling nila pinapagalitan sila. Pero at least, nawawarningan sila na parating ka. Di ba po, sa mga tren naman, nagpuput-put sila kada terminal, kada intersection. So, ganun din tayo mga sasakyan. Ang communications natin na primary ay yung put-put. Ako po si Soned, ito po ang ating driving tips. Ngayong umaga. Bluetooth. Bluetooth. Ayaw. Dito natin mapapatunayan na nag-prepare na ba ang cellphone ninyo na Bluetooth sa feature niya Bluetooth speaker. Ayaw pa rin. Dito ka na. Dito na lang po. Parang imposible lang isaksak pero parang kasya naman siya. Yan po ang ating pagpapark ng Mitsubishi Expander. Ganyan po, kakapalang pintuan yan. Nakakalabas pa rin naman kayo. Parang ganyan, makapal yung pintuan. Nakakalabas pa rin. Ayan, nakatiklop na yung side mirror. Nakakalabas pa rin naman. Tapos ilalak nyo. Ganito ba yan kalak? Ilalak nyo. O, diba? Paano yun? Lock. Unlock. Lock. Uy. Ayun. Nakita nyo, tumitiklop. Natutuwa ako. At ang tanong, bibili ba kayo ng ganitong sasakyan? Uutang? O kaya manghihiram? I-comment lang sa baba. Ano ang mga opinion niyo tungkol dito sa Expander? Ako po si Soned. Ito po ang ating quick walk around ba? Or talagang full review ba ang makita nyo? Or opinionated lang talaga ang ating mga comments natin? At pag-review ng ganitong mga klaseng kotse. Bye-bye po, Chapay. Magandang gabi at minsan magandang umaga. Ako po sa sunod. Hanggang sa muli dito sa ating walk around ng Mitsubishi Expander. Ito naman ang umuulan ng Expander. Parang wigo lang yung kasi dito. Pag territory, tutulog yan. Magana. Ito wala tong di ba? 360 degrees yun. Walang tumutugtog. Parang wala. Atras walang tumutunog